tinupad ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama. At sa gayon ay ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. So from Sabbath to Father issues, lumaki ang issue dito. They see the technicality, but not the healing, which is really the story. They became majors of minors, the blind leading the blind. Kaya si Jesus, nung minsang siya'y naglalakbay, nakita niya yung Jerusalem sa ibabaw ng bundok, napaluha siya, habag na habag siya sa mga tao na ligaw dahil ang kanilang mga pinuno ay mga bulag. At sinabi niya sa Mateo 7:3, bakit mo pinapansin ang puwing sa mga mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Ganon ang pananaw ni Jesus sa mga religious hypocrites. Ang dami mong concern, bulag na bulag ka, laki ng nakatakip sa mata mo, paano ka makakakita to see clearly, to even help people? And you see the Pharisaic solution and style, kill. Kill the messenger to silence the message. Bakit nila gustong patayin si Jesus? Dahil nagpagaling sa Sabat? Dahil hindi nasunod ang kagustuhan nila sa Sabat? May paggaling, may himala. Paano nila lalabanan yon? Sa kanila, the message is really love above the law. Yan ang gusto ni Jesus. Wellness above legalism. This is the opposite of what the people in the religious system wanted, because all they had was callousness, irrelevance, darkness of the religious system. Sa simpleng kwentong ito, ipinakita kung gaano kamanhid ang mga religious leader sa tunay na pangangailangan ng mga tao. Na dapat sana ipagbunyin nila ang paggaling ng taong ito, pero ang kinalang minalaki ay yung schedule kung kailan nangyari ang himala. So what are the choices of the people? Jesus healing and instruction? Or religious legalism, tradition, and coldness? Up to now, many people have to make those choices. Kahit mga Kristiyano ngayon, magiging loving ka ba o legalistic? Uunahin mo ba yung concern ng tao o yung mga alituntunin at mga methods and systems? But it's important, as we have seen here, to know Jesus. Gumaling yung lalaki pero hindi pa siya nabigyan ng warning na huwag na siyang bumalik sa kasalanan niya. And the second time around that he met Jesus, nalaman niya how to keep and stay well. Yeah. Huwag mo nang balikan ang dati mong lifestyle. At sa atin man, mga kapatid, meron niyang mensahe ngayon. Lahat naman tayo, pinagaling na ni Jesus sa maraming bagay. Lalong-lalo sa mga kasakitan nating spiritual. At ganun pa rin ang payo ni Jesus ngayon. Gusto mong ma-maintain ang spiritual health mo? Even your physical health? Live a godly lifestyle. Huwag mo nang balikan yung unhealthful and ungodly lifestyles. It's important to get healed by Jesus. Do not depend on stirring waters. Sinong umaasa pa dyan sa mga tubig-tubig? Umaasa pa nga langis-langis, panyo-panyo, bande-bandera, kung ano-ano mga props. Hindi natin kailangan yan dahil si Jesus, diretso natin pwedeng lapitan. At sino man ang nagsabing ito, gamitin mo ito, kailangan mo itong ganito mga dasal, ganito mga orasyon, ganito mga ritual-ritual. That is an image, that is an idol that replaces Jesus and the God in heaven that Jesus represents. So do not depend on stirring waters, do not depend on religious props. And by this, we don't mean medicine. Medicine is not a religious prop. It is a scientific element to help our bodies heal. Hindi yun ang sinasabi natin, kundi yung may mga magical powers, mga miraculous powers na bato, na kahoy, na kung ano-ano man. Di natin kailangan yon. And do not depend on things and people that do not and cannot help. Katulad din nung walang nagbubuhat, hindi tuloy siya madala sa tubig. Hindi mo na kailangan may magbuhat sa'yo para ka lumapit kay Jesus. Hindi kailangan lagi may magpaliwanag sa'yo ng Biblia. Basahin mo yan. Dahil binigyan din tayo ng Diyos ng utak bawat isa sa atin. Hindi kailangan laging makinig ka sa turo ng iba. Dapat mag-isip ka rin para sa iyong sarili.
Hindi dapat spoon feeding ang ating spiritual growth. You cannot say, hindi ako nag-grow kasi absent ang Sunday school teacher. Hindi ako nag-grow kasi wala namang Bible class na ino-offer pagka-araw ng Tuesday. Hindi ako nag-grow kasi huwag kayong manisin ng gano'n. Do something between you and God. Connect with God directly like what happened in the story. So niya, hindi pa ako gumagaling kasi walang nagbubuhat sa akin eh. And Jesus said, di mo naman kailangan nagbubuhat eh. Bumangon ka. At yun ang gawin natin sa buhay natin, mga kapatid. What is your paralysis? Ano ang ating mga kasakitan na pumipigil sa ating kumilos, gumalaw, gumaling, umasenso? Yung iba hindi makakakilos kung walang Papa. Kung meron tayong Papa Jesus, that's fine. Hindi mo na kailangan ng mga kung anong Papa o Mama o ano paman. Hindi mo kailangan na laging may tutulong sa'yo dahil nandiyan si Jesus. Huwag tayong mabulag na lagi mong kailangan ng tao. Don't be addicted to anyone. Na hindi ka naliligaya kung wala si ganon, wala si ganon. Hindi yon totoo. It's a lie. Because with you and Jesus, you have the majority. Matuto tayo na kahit walang ibang tao, nandiyan ang Panginoon at kayo, masaya na. Although hindi naman natin itataboy ang mga tao kung nandiyan sila sa mundo natin. Pero may mga panahon talaga, hindi na iwasan. Kayo lang ng Panginoon eh. Hindi ka nag-iisa, may kasama ka pa rin. May hindi tumutulong sa'yo, parang pinagtakluban ka ng langit at lupa. May Diyos pa. Huwag iasa ng iasa sa tao yan. At lagi kasi pag may tao, nakakalimutan nating may Diyos. Kaya kailangan pa kuminsan na maranasan nating iwan ang mga tao, mawala yung mga tao para lang maalala natin, ay oo nga pala may Diyos. At yan ang ipinaalala ni Jesus. Hindi mo kailangan ng tagabuhat. In fact, hindi mo kailangan yung swimming pool na yan. At hindi mo kailangan intayin kung kailan kukulo-kulo yung tubig dyan. Ngayon na, tumayo ka. And this Jesus yesterday is the same Jesus today. At sino yung tao na yung paralitiko sa kwento? Tayo yon. Meron tayong mga pangangailangan na iniaasa natin sa schedule, iniaasa sa pagbula ng tubig, iniaasa kung may magbubuhat sa atin. Umasa kayo sa Panginoon because He is always available. And He is only a prayer away. Napakaganda ng kwentong ito kung nanamnamin natin yung kahulugan ng bawat elemento sa kwento. Do not depend on others. Once in a while, there are other people we can depend on. That is nice. But that will not always be the case. May mga panahon that it will have to be you and God. And I tell you, you and God are the majority. Develop that kind of interdependence on people. It is nice, but more than that, develop a very powerful dependence on God. At yung mga napagaling na, alam na natin, stop sitting. Yung mga iba, nahipon na ng Panginoon, binigyan na ng bagong buhay, tapos bumabalik na naman sa dati. Sabi ng Panginoong Jesus, kung ayaw mong balikan yung sakit mo, huwag mo nang balikan ang dati mong buhay. At please, huwag ipahamak ang tumutulong at tumulong na sa inyo. Tulad ng ginawa ng lalaking ito. Kaya lagi sinasabi ni Jesus, pag pinapagaling niya yung mga tao, huwag niyo na ipamalita, huwag niyo na ipamalita. Kasi uusigin siya ng uusigin ng mga religious authorities. At suriin kung nakatutulong, kung nagpapagaling at nakapagpapalakas ang inyong religious practice. Tulad niya, ang tagal na niyang ginagawa yun, hindi naman nakakatulong sa kanya, pero tuloy pa rin niyang ginagawa. Suriin niyo lahat ng mga religious practices niyo kung effective. If it heals you of your physical and emotional and spiritual infirmities, and more than that, if it enables you and empowers you to be what God wants you to be. Kung at kahit matagal na ang sakit, kung at kahit walang nakakatulong sa matagal na panahon, let Jesus help and heal you. Baka meron pa sa atin dyan, ang tagal-tagal nang nagdurusa, malungkot kasi namatayan ng mahal sa buhay o iniwan o kung ano man yon, lumapit na kayo kay Jesus. Tama na, move on na. Jesus wants you well. Jesus wants you happy. Nandiyan ang Panginoon para tayo pagalingin, patayuin, at hindi lang patayuin, para pagbuhatin ang ating mga higaan. Dati siya ang binubuhat ng higaan niya na yon, nakapatong lang siya doon. Ngayon siya na ang nagbubuhat. Can you imagine that empowerment? Huwag kayong laging umasa sa tulong ng tao. Ang hingin ninyo yung
pagpapalakas ng Diyos so that you can be autonomous and independent. And not only that, you can get to the point of being the one to help others instead of being the one to always receive help. Dapat ang ating ambisyon ay hindi lang sino kaya madilihensyahan, sino kaya magbibigay sa akin, sino magpapautang sa akin, sinong tutulong sa akin. Dapat, Lord, pagalingin niyo ako, palakasin niyo ako, bigyan niyo ako ng maraming resources para ako naman ang makatulong, ako ang magbuhat ng sarili kong higaan at huwag kong iasa sa iba. At ang tunay na nagkakaroon ng connection kay Jesus, nagiging ganon. Hindi nakasandal sa iba, hindi umaasa sa iba, hindi addicted to other persons, but they are dependent on God, and God enables them, and they're able not only to stand up, but also to lift the bed on which they were carried by other people. Ang tunay na relasyon sa Panginoon, binabago ang ating lifestyle from recipient to giver. From the weak person to the strong person that can help the weak. From the one who is always receiving forgiveness to the one now dispensing and giving forgiveness to others. Nababaligtad pag tayo nasa Panginoon kasi ang Panginoon ay makapangyarihan at yun ang gusto niya sa ating buhay. Ama namin, ituro mo sa amin kung ano ang katulad sa buhay namin ng lalaking paralitiko na ito. At dahil kayo ay Diyos noon, ngayon at kailan paman, kung paano niyo tunulungan sa pamamagitan ni Jesus, yung lalaking yun ay matutulungan niyo rin kami. Salamat, Ama, na meron kaming Ama sa langit at kayo yon, at meron kayong isinugo sa amin ang iyong anak na si Jesus upang patunayan at iparamdam sa amin ang iyong pag-ibig at kapangyarihan. Kayo ang humipo sa bawat buhay na ngayon ay kumikilala sa inyong kapangyarihan. Kayo ang Diyos na makagagawa ng hindi nagagawa namin o ninuman para sa amin. Bless your people, O God. Bless your people as we acknowledge your power, as we believe in you, and as we seek your protection and healing. Father, we thank you in the name of your Son, Jesus. Amen.